Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin na yon ay request mula sa isang viewer. At ito, yung tanong na lahat tayo, guilty. Dok, pakibiskos naman po yung mga bawal na merienda para sa aming mga senior. Alam nyo, tayong mga Pinoy, pag sumapit ang alas 3 ng hapon, parang may alarm clock ang dyan natin. Merienda time. Pangtawid gutom lang daw. Pero, teka lang, yung paborito mong isinasawsaw sa kape, baka yun na pala ang unti-unting sumisira sa iyong blood sugar, blood pressure at kalusugan ng iyong puso. Heto na, aalamin natin ang 10 na paborito nating merienda na akala mo'y okay lang pero delikado pala at dapat nang bawasan kung hindi man tuluyang iwasan. Panguna sa ating listahan, mga chichirya at chicharon. Heto yung paborito nating pulutan habang nanonood ng TV o nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Yung tunog pa lang, di ba? Crunch! Pero ang isang maliit na supot niyan, lalo na yung chicharon na gawa sa balat ng baboy, ay isang 3-in-1 na atake sa kalusugan. Purong alat na nagpapataas ng blood pressure at nagpapahirap sa kidneys, purong taba na nagbabara sa ugat, at madalas ay may mga MSG pa na nakaka-addict sa panlasa. Ang payo ko, huwag na pong bumili nito. Ito ay walang dalang sustansya. Kung naghahanap kayo ng malutong, may mga mas healthy na alternatibo. Subukan yung baked kamote chips na gawa sa bahay na walang asin o roasted na mani na walang asin. Pwede rin ng popcorn o popcorn na niluto sa bahay na walang mantika. Pangalawa sa ating listahan, siopaw at siomai na nabibili sa labas. Paborito natin itong on-the-go merienda dahil mura at nakakabusog. Pero, at ito ay malaking pero, pag-aralan natin ang laman. Ang bola sa loob ng siopaw ay madalas gawa sa giniling na baboy na mataas sa taba, pampalasa at extenders. Yung puting tinapay naman ng siopaw ay purong refined carbs na mabilis maging asukal. At yung sausawan, isang kombinasyon ng toyo, sodium, chili oil at minsan ay asukal. Ang payo ko, isipin ninyong ito ay isang kumpletong meal na hindi masustansya. Kung gusto nyo talaga, isa lang. At huwag nang isawsaw sa toyo para mabawasan ang alat. Ang mas magandang steamed na merienda ay isang nilagang mais o nilagang saba. Pangatlo sa ating listahan, ang French fries. Yung binibili natin sa fast food, akala natin gulay kasi galing sa patatas. Ito po ay isang malaking panloloko. Ang patatas na starchy na ay isinasawsaw pa sa paulit-ulit at lumang mantika na puno ng trans fats. Tapos lalagyan pa ng sandamakmak na asin. Ang payo ko, kalimutan na po natin to. Ito ay isa sa pinaka-pro-inflammatory o nagdudulot ng pamamaga sa katawan. Ang sobrang pamamaga sa katawan ay konektado sa arthritis at sakit sa puso. Kung gusto ng patatas, ang nilagang patatas na may balat para sa fiber ang pinakaligtas na paraan. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang halo-halo. Paborito natin to pag mainit ang panahon. Pampalamig lang, sabi natin. Pero suriin natin ang laman. Minatamis na saging, kamote, langka, beans, nata de coco, sago, ubi, leche flan, ice cream, at asukal. Halos lahat po ng sangkap niyan ay asukal na binalot sa isa pang asukal na dinabunan ng isa pang asukal. Ang payo ko, para sa isang senior, lalo na sa isang diabetic, ang isang basong halo-halo ay katumbas na ng asukal mo para sa 3 araw. Ito po ay isang dessert na pang-espesyal na okasyon, hindi pang araw-araw na merienda. Kung gusto ng pampalamig, isang hiwa ng malamig na pakwan o melon mula sa ref ay sapat na at mas masustansya. Panglima sa ating listahan, mga mamantikang tinapay, ensemada, Spanish bread o donuts. Paborito nating isawsaw sa mainit na kape, laging handa sa mga bakery. Ngunit ito ay gawa sa puting harina o refined flour, asukal at mantika o margarine. Ito ay isang triple threat ng refined carbs, sugar at unhealthy fats. Ang payo ko, ang mga ito ay walang dalang tunay na sustansya, purong empty calories. Mas masustansya pang isang piraso ng whole wheat pandesal na pinalaman ng dinurog na nilagang itlog o isang hiwa ng kesong puti. Ito ay magbibigay sa inyo ng fiber at protein ng mas makakabusog. Pang-anim sa ating listahan,
ang beef pares o mami na may sabaw na maalat. Kapag hapon na at umuulan, sarap humigop ng mainit na sabaw ng pares o mami sa paboritong karinderya. Ngunit yung sabaw na yan para maging malasa ay karaniwang ginagamitan ng maraming patis, toyo, MSG at broth cubes. Napakataas po niya ng sodium. At yung karne, madalas ay yung mga matatabang parte pa ng baka. Ang payo ko, iwasan na po ang mga sabaw na galing sa labas na hindi nyo alam ang sangkap. Mas mabuting gumawa na lang po kayo ng sarili ninyong supa sa bahay. Gamitin yung pinaglagaan ng buto-buto ng manok at kontrolado ninyo ang alat. Mas masarap pa at mas masigurado kayo sa kalusugan. Pang-7 sa ating listahan, ang fruit juice mula sa karton at soft drinks. Marami po sa atin ang merienda iinumin. Isang basong malamig na orange juice o iced tea mula sa karton. Ang payo ko, ito po ay hindi prutas. Ito ay likwidong asukal. Ang isang basong juice ay maaring may 8 hanggang 10 kutsaritang asukal. Halos pareho ng soft drinks. Wala ng fiber, kaya ang asukal ay direktang aatake sa inyong dugo na naglalagay ng stress sa inyong pancreas. Uminom na lang po tayo ng tubig. Pang-8 sa ating listahan, ang sorbete o dirty ice cream. Masarap at paborito ng lahat, bata man o matanda. Ngunit ang sorbete ay isang simpleng kombinasyon ng gatas na mataas sa taba at sandamakmak na asukal. Ito po ay nakakapagpataas ng kolesterol at blood sugar ng sabay. Ang payo ko, hindi masama paminsan-minsan, pero huwag gawing ugali. Ang tamang serving size ay isang scoop lang po, hindi isang buong apa. At kung may pagpipilian, ang sherbet o sorbe na gawa sa prutas at tubig ay medyo mas magaan na opsyon kumpara sa ice cream na gawa sa cream. Pang-9 sa ating listahan, ang empanada, pritong bersyon. Mabibili sa mga panaderya, paboritong pangpasalubong. Ang palaman ay madalas na giniling na baboy. Ito ay nakabalot sa tinapay na gawa sa harina at mantika at ipinirito pa sa malalim na mantika. Tulad ng French fries, isa rin itong inflammation bomb. Kung gusto niyo ng empanaga, hanapin ninyo ang baked version. O mas mabuti pa, isang nilagang itlog na lang para sa protina o isang nilagang saba. Mas simple, mas ligtas. At ang pang-10 sa ating listahan, ang sweetened condensed milk na may tinapay o diretso sa lata. Ito yung ginagawa nating palaman, inihahalo sa kape o di kaya ay namemeryenda ng diretso sa lata. Ang payo ko, prangkahan na po. Ang gatas kondensada ay hindi po gatas. Ito ay purong-purong asukal. Ito isa sa pinaka hindi masustansyang pagkain na maaari nating kainin. Wala po itong lugar sa dieta ng isang senior na nag-aalaga sa kalusugan. Kung naghahanap ng pampatamis, mas mabuti pang isang kutsaritang pulot o honey. Mga lolo at lola, ang merienda po ay dapat maging tulay ng sustansya mula tanghalian hanggang hapunan, hindi tulay papunta sa sakit. Ang pagpili ng tama ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating sarili. Maraming salamat po at God bless.